Yo, what's up everyone? It's me, SCJ, your number one Apple and Android specialist. So meron tayo ditong tanggap na iPhone 15 Pro. No power tong unit na to. Sa kadahilanan nga na nagkaroon ng matinding aksidente yung unit ng client natin. Kung makikita nyo, buo na yung frame niya. Actually, na total wreck yan. Kasamang na-damage yung board niya. So, napalitan na yung frame na yan ng bago. Tapos, after nung pagkapalit niya, nagamit pa to ng client mga ilang araw and then namatay na yung unit. So, kung mapapansin natin, no, makikita natin na hindi masyadong deform yung motherboard niya. And then, konting current reading. And then babaklasin natin yung mga protector na yan, mga rubber dust protection para maibalik natin pagkatapos natin i-repair. Yan ang mahalaga. Importante kasi ang mga protector na yan, ano? Yung aksidente nangyari is na nalaglag yung unit and then nasagasaan pa ng ibang sasakyan. So kaya imagine niyo kung ano yung itsura ng phone ng client natin after masagasaan. So, yun nga, luckily nga, after nung ganong disgrasya, pagkatapos papalitan ng frame and LCD, nagamit pa ng mga ilang araw, ayun nga, after ilang days, namatay na yung unit. So, dinala ng client natin dito sa atin para i-isolate natin yung mga dapat natin i-isolate na parts, ano? So, sa part na to, manual separation tayo ng logic and then signal para makita natin kung ano yung mga dapat natin gawin sa loob ng motherboard. Ayan. So, makikita natin wala pang ibang damage maliban dyan sa mga bakbak na paa na yan. So, kadalasan, ganyan ang nangyayari. Ano? Kapag nakaka-encounter ang mga unit natin ng matinding pagkabagsak or matinding aksidente. So, ayan ang nagiging issue. Ayun nga, sa part na to, troubleshoot ulit tayo. Lahat ng mga possible nating i-check sa motherboard is chinek natin. Ano? Para makita natin kung ano yung problema, kung saan nanggagaling at kung saan nagmumula yung dahilan kung bakit hindi bumubukas tong unit ng ating client. Anyway, sa part nga na to, no, hindi ito madaling trabaho, pero ang gagawin natin dyan, yan, habang tinotroubleshoot ko siya, napansin ko may dalawang importanteng paa na natanggal dyan. So, connected yung mga signal line na yan sa ating basement CPU at sa ating Wi-Fi IC. So, lalagyan natin ngayon yan ng panibagong connection. Yan, dalawa na yan. So, the rest of the pins na makikita nyo na wala na is, all of them is connected to ground area. So, pwede naman na nating pabayaan yung mga yan dahil ground area yan. Pero mas maganda kung lalagyan pa rin natin ng connection, no? Ang purpose ng maraming ground na nakapaligid na yan is to firm all those positive line, no? So, kumbaga parang para mapatibay yung pundasyon nung paligid ng mga importanteng line na yun. So, kaya mas dinamihan nila yung ground area. So, sa mapapansin nyo, dun sa dami ng ngipin na bakbak na yun, dalawa lang ang importante. Kasi nga, bawal talaga siyang mag-disconnect sa logic and then sa signal. Dahil magkakaproblema nga tayo regarding sa function ng phone. So, ayun, pwede nating hindi ibalik yung mga ground area na yun. Yan. So, ito gagawin ko, lalagyan ko ng panibagong connection yung dalawang important line na yan. And then, testing natin, no? So, para hindi tayo magkaroon ng problema pagkatapos nating i-troubleshoot yung unit. So, ayan, nagawan ko na nga ng bagong line. Medyo matrabaho nga lang yung part na to, guys, kaya ipa-fast forward natin siya. Ayan, so
makita natin mabusising pagsasaliksik para maayos natin ang problema ng cellphone ng ating kliyente. And then after kong magawa yung mga linya na yon, yung mga importanteng line na yon, wala pa rin tayong magandang resulta. So kaya kailangan kong bakbakin or baklasin yung top cover ng ating motherboard, kasi may mga importanteng parts tayong kailangan i-troubleshoot dyan. Ayan. So inaalog ko yung ibang mga coil, kasi pagka mga hard drop na unit, ang coil ang unang-unang naaapektuhan dyan, natatanggal sila. Yan. So yun, sa kahaba ng aking pagsasaliksik, napansin ko yung paa ng IC na yan is, yung isang paa is nabiyak na. So matindi nga ang pagkabagsak nito. Yung IC na yan is power IC ng ating camera, So kailangan ayusin natin yan dahil para hindi tayo magka-problema sa camera natin pagkatapos natin mapa-power on itong motherboard. So ayan, aalugin lang natin yung IC na yan para mag-connect ulit yung paa na yun na biyak. So ayun nga, akala ko yun lang yung dahilan kung bakit di nag-on yung unit natin. Sa kasamaang palad is, ayun, ayaw pa rin. So again, we need to find out where the problems really originates so that it becomes easier for me to find the true source of the problem. So ayan, kakapain ko na naman lahat ng mga coil na nakapalibot sa main power IC natin. Baka merong naugana or hindi na nakakapit. Yan, papansin nyo, sa part na to, inaalog ko yung mga main coil natin. So baka mamaya sila yung na-disconnect kaya hindi nagpa-power on. Ayan, babakbakin ko rin tong part na to para ma-check natin kung okay yung condition ng mga parts na nasa loob. So ayun nga, sa mga ganitong gawa guys, kailangan natin mag-iingat lalo na sa pagtabas ng mga metal plate na yun. So pagka hindi natin nagawa ng maayos yun, is magkakaproblema talaga tayo ng malala. So ayun nga guys, after ko nun, no choice na ako, kaya kailangan ko nang baklasin yung CPU natin, kasi na-check ko lahat ng mga signal natin is signal line, yung mga main signal natin is okay. So sa tingin ko, dito na tayo sa natin, CPU natin. So yan, fast forward tayo guys, hindi ko na sinama sa video kung paano natin binaklas yung CPU. Yan, nalinis ko na rin yung CPU bonding pads. Ayan pa rin yung board natin. Ayan yung dalawang ginawa natin kanina para clear lang sa atin, Then sa part na to, lilinisin natin yung CPU, yung A17 Bionic, okay? So mabilis lang yan. Hindi na mahirap linisin yung mga ganitong CPU compared sa mga low Bionic, So, kaya mabilis lang natin siya magagawa. Ayan. So, na-revolve ko na, and then babalik na nga ulit natin siya sa bonding pads ng maingat. So, ayan, na-install na natin. So, ito ng moment of truth kung magkakaroon tayo ng magandang resulta pagkatapos nating hanapin ang problema. Power on, ayan, Apple logo, at ayun, nagtuloy na nga sa home screen. So, DFU mode. Recovery mode kasi logic lang ang pinower on natin. Pag nag-enter tayo passcode, magre-recovery talaga siya. So lagay natin sa fixture para ma-check natin. Yun. Kitang-kita natin, Yan na. Pagsamahin na ngayon natin yung logic and signal sa pamamagitan ng pag-revolve natin ng interposer. Yan. So, sa mga gustong magpagawa ng mga cellphone nila, especially iPhone, kung naka-experience kayo ng matinding damage sa phone nyo, lalong-lalo na sa motherboard guys, nandito po si SCJ, handang tumulong po sa inyo,
Huwag po kayong mahiyang mag-message sa page namin or direkta po kayong kumontak sa company number namin. Magpa-flash po dyan sa taas po ng screen natin. All of my hard work and perseverance in searching for a solution has resulted in a good outcome. So ayun na nga, tapos natin ma-revolve, pagsasamahin na natin ang motherboard. Okay, so napagsama na natin ang motherboard natin. So palamigin natin and then final test tayo guys kung successful na talaga yung unit natin. Yan, Apple logo. And then yun nga, check ulit after ng pagsasama natin. So working good na lahat ang unit guys. Sana meron kayong natutunan. Kita-kits ulit. Bye-bye!